Tila binasag na nga ni former Executive Secretary Lucas Bersamin ang kaniyang katahimikan sa gitna ng umiinit na skandalo sa 100 billion budget insertion at mariing itinanggi na siya'y hindi kusang nagbitiw taliwas sa pahayag ng palasyo. Ayon kay Bersamin, hindi siya nag-resign kundi may tumawag lang sa kanya noong November 17 upang sabihin kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary, ngunit hindi raw ito galing sa Malacanang. Sa kanyang paliwanag, sinabi niyang 2 PM pa lamang ay inanunsyo na ng PCO ang umano'y resignation out of delicadeza kahit wala pa siyang sinusumiting resignation letter noon. Matatanda ang unang itinuro ni dating Representative Saldico si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang mastermind ng 100 billion insertion, ngunit sa plenaryo ni Senator Ping Lacson ay tila nagbago ang direksyon ng testimonya. Kinumpirma nito na totoo ang 100 billion insertion, ngunit nilinaw nito na hindi raw ito alam ni Pangulong Marcos Jr. Ayon sa kanya, may opisyal lamang umanong nag-misrepresent sa Pangulo upang palabasin na siya nga ang nag-utos ng 100 billion insertion. Dahil dito ay lalong lumilitaw na magkakasalungat ang mga kwento. Siko na nagtuturo kay Pangulong Marcos Jr. at si Lacson naman na nagsasabing inosente ang Pangulo. Subalit habang nililinis sa Senado ang pangalan ng Pangulo, si Bersamin naman ay nagsabing hindi siya nag-resign at hindi siya ang mastermind. Kaya naman tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan, kung hindi siya ang nagbitiw, sino ang nagpaalis at ano nga ba ang tunay na papel niya sa 100 billion insertion na kinukumpirmang totoo ng Senado. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ang kalidad ng mga pahayag ni Zaldico. Ang sabi niya kahit naman daw sino pwedeng magbigay ng mga paratang online. Ang hamon niya kay Zaldico, bumalik siya dito sa Pilipinas at patunayan ang kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For it to mean something, umuwi siya dito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin sa... Pag ka masyadong gaganon, okay na eh. Hindi ka na nga gumaganon, mga ganyan ka naman. Medyo diretso mo yung labi. Diretso, try bang. niya, malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ang punto dito ni Bongbong Marcos, hindi yung nagpatunayan mo kasi pinapatunayan na eh. Yung video may pangalan eh. Detalyado, pati address. Ganun po katindi. Hindi yung suntok sa buwan na mga sinasabi. Pinapatunayan na niya, ayaw ni Bongbong Marcos umuwi ka rito. Gagawin niyo siyang terorista eh. Normal yun. Bongbong Marcos, gusto ko sabihin mo yan sa sarili mo. Pag nakaupo na si BP Sara, sabihin mo yan sa sarili mo, huwag kang tatakbo. Harapin mo yung kaso mo dito. Harapin mo yung kasong isasampa sa'yo. Harapin mo si BP Sara. Ikaw bakla ka eh. Pinatapon mo nga si PRRD dun eh. Tapos yung gustong umuwi, ayaw mong pauwiin. Yung ayaw umuwi, pinauuwi mo. Dahil exactly bakla ka. Duwag ka. Diba? Ba't hindi mo sabihin yan? Kaya nga antayin ko yan. Pag wala ka na sa posisyon, siyempre presidente ka eh. Ang tinuturo ni Saldico, magnanakaw ka. Suwapang ka. Gusto mo 1 billion a month. Habang naghihirap ang Pilipino, gusto mo, di umano 1 billion a month. Tapos uuwiin mo siya. Di siyempre, ano iisipin nun? Sabi nga niya, papatayin mo siya. And kinonfirm din niya ni BP Sara. Pati si BP Sara gusto niyong papatay. Tama o tama-tama? Di ba siyempre? Kakarnihin nandito. Padala mo lang yan sa kulungan, pakarnito, tapos na yan eh. Sasabihin, inatake. Di ba? Masisisi mo si Saldico? Hindi. Ang gusto ko lang, yung sinasabi mong tapang, gawin mo pag hindi na ikaw ang presidente. Huwag kang tatakbo ha. Alam mo kung bakit? Tatandaan ko to. Sisingilin kita dyan. Pag ikaw na may kaso at hindi ka presidente, tumakbo ka, araw-arawin kita. Sabi ko sa'yo. Tandaan mo yan. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Paano presidente ka eh? Diba? Yan ang sinasabi ko. Sasabihin ko rin yan, sinasabi mo, pag may kaso ka na at hindi ka presidente. Andito si Sara, harapin mo. Andito si PRRD, harapin mo. Tingnan natin. Because you are weak. Ngayon ka nga lang nakaharap sa press eh. Ilang buwang ka o taon nakatago sa saya ni Claire. Baka huli mo na yan. Susunod, di ka na ulit magpa-press eh. Bakit? Nagkalat ka eh. At saka ito problema niyan.
Kung siya na talaga ang haharap sa press at magtatapangan siya, okay yun, palakpakan natin. Pero tatandaan natin, ang droga, may urge yan. Pag nagdodroga ka, pag addict ka, lalo ka't lulong ka, gusto mong magdroga. Hindi mo kayang tatagal ng 1 linggo nang hindi ka nagdodroga. So anong ibig sabihin? Kung panay ka haharap, you are forced to stop drug use. Tama? May ano yan. May withdrawal yan. Mapupuna natin ang withdrawal symptoms niyan. Di ba? Possibly magkasakit pa yan. So, anong gagawin ni Bongbong Marcos? Either, pilitin niya na hindi magdroga, sana naman at magbagong buhay na siya, pero mahahalata sa TV, or, last dyan na to. Last na to na press con. Aanap na naman siya ng isa na namang palingkera, or pababalikin niya si Claire para magtago siya. So, once in a while, titira siya, tapos merong mga araw, papalipasin yung araw para bumaba yung tama, habang nagsasalita sa kanya ibang tao. O, abangan ninyo. Ano doon ang gagawin niyan? Ako sa tingin ko, yung pangalawa. Kasi ang lulong sa droga, hindi basta-basta nakakaano yan. Hindi yan basta-basta kaya magbagong buhay. Unless there is divine intervention. Lagi ko sinasabi yan. Iba istorya. Pag ikay sinuko mo yung sarili mo sa Diyos. But kung habang nagmamalaki ka na feeling mo wala kang kasalanan, wala kang mali, and then you are in denial of your mistakes, hindi papasok yung divine intervention kasi ano kay hindi ka in humility na mali yung ginagawa mo. So sa tingin ko lang maghahanap to ng isa na namang palingkera o palingkero to speak in his behalf. Jiggy, tinanong din natin kanina ang Pangulo tungkol doon sa sinasabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na he was asked to resign. Sabi ng Pangulo, nagkausap na sila ng dating ES at wala silang bad blood. Ang paliwanag niya naman sa pagbibitiyo ni Secretary Pangandaman bilang Budget Secretary, kailangan daw ito para maiwasan yung issue ng impluwensya sa proseso. Kasabay niyan, ipinakilala ng Pangulo yung bagong transparency portal ng DPWH kung saan makikita ang lahat ng programa ng DPWH, kumpleto sa impormasyon at bukas sa publiko sakaling nais nila ng karagdagang impormasyon ukol dito. Jiggy? Yan ang ulat ni Maris Salali. Ayun, naniniwala kayo dun sa portal na yan. Tingnan nyo yung ICI. Anong nangyayari? Naimbestigahan bang maayos si Tambi? Naimbestigahan ba si Bongbong Marcos? Wala yan. Anything under Bongbong Marcos is fake. Hindi yan hindi. Maiimbestigahan ba si Bongbong Marcos ang DPWH? Kaya niya pailaliman lang yan eh. Diba? Ikaw nasa opisina ng DPWH, you resign o sumunod kay Bongbong Marcos, anong gagawin mo? Diba? Lalo't nakasalala yung buhay ng pamilya mo, magre-resign ka. Next topic po tayo. Ito, tingnan po natin yung isa pang post ni Amy Marcos. Matindi ito. Ano sabi niya? Hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap dyan sa palasyo kasi merong yung paiilawin yung Christmas tree. Ayan. Talagang si Bongbong Marcos gusto na makita ng Pilipino na merong Merry Christmas. Para alin? Maitago yung nakawan at kaswapangan niya. So tayo, mga Pilipino, ang gusto niya, mag-celebrate, pahinga muna tayo ha. Celebrate muna kayo sa Pasko. Mag-celebrate, tigil nyo muna yung mga ginagawa. Tigil muna natin yung politika. Wala munang bagayan. Habang ako, kumukubra ng 1 billion a month. Tapos kayo, maghirap kayo dyan. Netso buena nyo. Inutang nyo pa yung panghamonado. Pambihira. Yan ang gusto mangyari ni Bongbong Marcos. So, ano sabi ni Amy Marcos? Hindi naman ako inimbita. At kung sasabihan man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting. Hindi ko gusto ang mga pagsinding na gaganap sa palasyo. Hoy, siguro merong At tanong ko lang Bongbong Marcos kasi may mga nagsasabi party-party. At may nakita akong video parang nakita pa daw dyan si Claire. Meron kayong pat session later. Hindi, di ba? Wala tayong pinagbibintangan But that is nationwide. Public knowledge na addict talaga si Bongbong Marcos. Actually, hindi lang nationwide. Balitang-balita sa buong Pilipinas. Sikat na naman ang Pilipinas. Siguro kaisa-isang kaisa-isang bansa na mayroong addict na presidente. Di ba? Kasi yung iba. Anyway, kakaiba tayo, di ba? So, alam naman natin sa addict, basta may party. Ang dulo niyan,
Patses yun. Pag bukas, wala na naman si Bongbong Marcos, mga 3 araw, baka nasa St. Luke's yan, nagpapababa. Baka lang nga, huwag kayong magagalit. Hindi ko po sinisiraan ng St. Luke's. Siyempre, hindi naman masama eh. Kasi kahit ikaw mamamatay tao, kahit ikaw rapist, kahit ikaw addict, pag pumunta ka sa St. Luke's, at ipapagamot ka, hindi naman tatanungin ng St. Luke's, rapist ka ba? Gagamutin ka niyan. So, hindi kasalanan ng St. Luke's. So, abangan natin kung hanggang Biyernes o hanggang Thursday o Biyernes, wala na naman si Bongbong Marcos missing in action. O, nag-Tom Cruise na naman. Mission Impossible. Wala. Ano na yan? Sabog na naman. Kasi magandang gawain to. Christmas tree, di ba? Mailaw. Mailaw yan. Tapos imbitado yung mga kasamahan nila, mga kachokaraan. Alam naman natin yung mga ibisita nila. No, siyempre, alam mo, madali mo na mahusgahan ng grupo eh. They have common denominator. Oo, meron yan. Diba? Ang hilig niyan ni isa. Kunwari, may grupo mahilig sa babae. Lahat yan mahilig sa babae. Unless may ganyan ako yung isang tao na medyo mahilig humiwalay. O ibig sabihin, hindi siya mahilig sa babae. O kunwari, yung grupo, addict. Chances are addict lahat yan. Unless nga may humihiwalay na. Pagkatapos ng trabaho, alis na agad. Iwan ko na kayo, bahala na kayong mag-patches yun. Ayan. Tingnan po natin, isa po ito doon sa mga pictures na inilabas ni Saldico sa page niya mismo. Makikita nyo naman, Saldico may blue check. So sa kanya yan, personal na yan, at na-check po yan mismo ng Facebook. Okay? Ang sabi dyan, cash out. June 14, 2024, cash out. 1 billion for RR. Ang tanong ngayon, ang mahiwagang tanong, sino si RR? Diba? Depende yan. Depende. Anong depende? Pwede bang depende kung sino si RR? Halimbawa, tatanungin mo si Claire Castro, sino yan si RR? O kaya tatanungin mo yung Dilawan, sino yan si RR? Si ano yan? Si Rodrigo Roa. Kasalanan ni Duterte. Yung pag-deliver ng pera kay Bongbong, kasalanan ng Duterte. That connect. Di ba? O ganyan ka na rin, Bongbong, nagpa-presscon. Total, ikaw na humaharap sa presscon. Dapat lahat ng sasabihin mo ay connect mo kay Duterte. Pagka, di ba napapansin nyo si Bongbong, pag di makasagot, sisimulan niya ng tawa. Nung tinanong siya about corruption, tawa. Nung tinanong siya sa droga, tawa. Pag malaki yung kinaharap na tanong, tawa muna bago sasagot. Baguhin mo na yun. Gawin mo style declare. Pag mahirap ang tanong, dawit mo Duterte. Pag tinanong, sino yung RR na yan? Si Rodrigo Roa. Dawit mo. Pero posible rin to si Rap Recto. Hindi natin alam kung sino tong RR na to. Si Arn. Baka si Arn yan. Hindi natin alam. But definitely, matutukoy din yan. Baka ilalabas ni Saldico. Saldico, baka pwede mo na isabihin kung sino tong RR kasi nagkakahula-hulaan na kami rito. 1 billion, sarap Baka sa akin yan. Rolliver Cristobal. Baka sa akin mo i-deliver yan, Bambira. 1 billion, Ay, hindi ko alam gagawin ko saan ko itatago yan. Wala akong bahay sa Forbes. Ayan So, ebidensya yan, Ganyan po detalyado. May picture. Saang bahay? Naku, yari ka dito. Yari ka, Bongbong Marcos. Ito, tingnan po natin, Ito yung post ni General Romeo B. Pokis. Senator Lacson sa Facebook. Be fair and just name the retired generals who approach you for an unconstitutional civilian military junta. Yan po kasi ang problema ni Lacson. Pareha sila ni Tito Soto. Una si Lacson muna. Si Lacson ang hilig alam mo yung bakla? Yung nga parang baklang pinabili ng suka tapos pagdating doon sa tindahan nagchismis. Pero ayaw naman pangalanan. Alam mo yung blind item na chismis vlogger o blind item na artista vlogger or yung blind item yung parang this is not to insult yung katulad nila yung may mga mapa-blind item, di ba? Uso yan sa artista. Di ba? Ganyan-ganyan to si Lacson. Pangalanan mo. Para ka namang hindi naging chief of police. Para ka namang hindi police Lacson. Para kang bakla talaga. Kasi this is not the first time. And dalawa sila ni Tuta Soto. Si Tuta Soto naman, di ba nagkabangayan pa nga sila, remember, ni Marcoleta? Ano sabi ni Tito Soto? Hindi ko naman pinakalanan Ganyan sila. Ang hilig nilang magbato ng chismis. Tas ayaw namang pangalanan. Bakla namang pangalanan. Style din ni Boying yun Yung maglalabas muna ng chismis, pero hindi back up. Halimbawa, merong warrant of arrest. Nasa cellphone niya. Hanggang ngayon, wala pa yung warrant of arrest.
'Di ba? Parang niloloko lang mga Pilipino para wag pag-usapan yung pagnanakaw ng magpinsan. Para wag pag-usapan yung pagiging adik ng presidente. O hanggang ngayon, asa na? Gumawa lang siya ng paninira. Pinag-a-apologize siya, hindi mag-apologize. Pinag-a-apologize si na Marcoleta no, sinasabi na ibendalo. Wala din, hindi man lang mag-apologize. Mayabang talaga, ang taas ng pride eh. Diba? O, ganyan ditong dalawan to, ayaw rin pangalanan. Lalo-lalo na to si Lacson. Ang lakas magbalita. Military junta pa, hindi maganda yun. Kasi hindi mo kayang pangalanan. Lacson, act like a senator. Huwag kang parang chismis vlogger. Kung hindi mo kayang pangalanan, kung hindi mo kayang magpakalalaki, huwag ka na mag-chismis. Simple, di ba? Oh. Pero alam naman natin sinong gustong magkaroon ng reset eh. Oh, next po tayo. Eto, tanong ko lang ha, tanong lang. Kasi, ang dami nagsasabi, AI daw yung kay Saldico, payat daw siya dati, walang buhok, ngayon mahaba na buhok, tumaba na. Yung kay Bongbong Marcos na tumitira ng cocaine, AI daw. Alam mo, masyado nang masyado nang nagiging excuse. Pagka meron silang nagagawang kapalpakan or tatama sa gobyerno, ang dating AI. So ako, nakita ko lang tong post na ito, tulungan ninyo ako ha. Ako naman ay nagtatanong ng maayos. Ito bang picture ni Boying na ito ay AI din? Kasi issue nila doon, may buhok na si Saldico, tumaba. Ito rin naman, di ba? Tingnan nyo yung itsura ni Boying noon. Laki-laki ng katawan, malaman pa, may buhok pa, medyo maputi pa. Ngayon parang talagang parang dumayog sa putikan. Tapos, nakalbo na. Parang nagdodroga na itsura. Hindi to nagdodroga, I'm sure hindi nagdodroga to. Pero yung itsura niya talagang umpak na eh. Parang nagdodroga na. Diba? So, tanong AI dahil marami ring si Amy, sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi yun yung kapatid ko. So, ibig sabihin, yung humarap sa 100,000 na INC rally, hindi yun ang kapatid niya. So, ano yung nakita ng mga taga-INC? Multo. Or video lang. Or clone ni Amy Marcos. Diba? AI, baka ganun, AI. Ito rin, maraming kapalpakang sinasabi. Kung titingnan mo, parang, ito ba gawain ng SOJ? Yung mga sinabi niya before na siya SOJ pa. Ito yung ginawa niyang desisyong ombudsman. Parang wala din sa ayos. Nakakita ka na ba ng ombudsman na asang ayon sa Bendalo? Na walang humility na ayaw man lang mag-apologize kung tama o mali. Ayaw harapin ng katotohanan. Kasi nakita na kayo ng ombudsman na mayroong warrant of arrest sa cellphone? Kaya nga ako yung napapatanong, nakita ko tong post na to. Ay, oo nga no. Baka AI din tong nagsasalita na ombudsman. Kasi parang hindi gawain ng abogado. All the more, parang hindi gawain ng ombudsman na lahat ng ebidensya ay nasa harap na. Pero yung first day niyang mag-ombudsman, ang gusto niyang imbestigahan si Sara. Magbebendalo. At kung ano-ano pang kapalpakan ng mga sinasabi. So, ano lang naman tayo, nagiging, kasi medyo naiinis na kami doon sa excuses na AI to AI. Kahit na si Saldico na mismo ang nag-post doon sa page niya mismo, AI pa rin ang tawag. Di ba? Kayo sa mga ilagay nyo. Hindi, iisa yan. Or AI yan. Bagay, hindi na natin malaman kung ano. Pero anong nangyari sa'yo, boy? Ba't ka nagkaganyan kung ito hindi AI? May tayo nagtatanong lang. Sana, hindi kasi tayo, concerned din tayo sa health ng isang tao. Dahil kung meron talagang sakit, dapat magpahinga muna. Dahil compromise po ang kanilang trabaho dito sa ating gobyerno. Sa aking pagkakaalam, hindi po pwedeng ganun. Dapat you are in good healthy condition to be a government official. Lalo na yung public official ka na mataas ang rango mo. Diba? So, AI ba yan o hindi? May sakit ka bang malala na hindi? Kasi inamin naman niya may sakit siya. Pero, by the looks of it, hindi serious. Kung hindi AI to, tingnan nyo naman ang gap. It's like night and day. It's like 30 years gap yung itsura. So,
Hindi, this is not to insult him. This is to ask if this is an AI or karapat-dapat pa ba siya nasa posisyon niya. Diba? Same with Bongbong Marcos. Sabi nung kapatid, adik. Hindi po pwede po magkaroon tayo ng adik na presidente. Okay, pag-usapan po natin itong press con ni BBM. Ay, mambira. Kailangan naman tayo sabi natin, di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, palakpakan. So papalakpakan natin si Bongbong Marcos. Hindi na siya bakla. Matapang na, mama. Iyan ang presidente. Di ba? At least, hindi na siya tumatago kay Claire. Humaharap na siya. Kaya lang may problema. Mamaya natin pag-uusapan may problema po. Pero ayos yan. So far, so good. Dahil ganyan talaga dapat Pero samahan nyo ko. Sa alin? Pagtawanan natin si Claire sabay-sabay. Pagtawanan din natin yung asang-asa kay Claire. Meron pa ako nakikita komentaryo. Ang galing-galing daw abogado ni Claire. Hindi abogado pag dinala niya dyan sa PCO. Alam mo, dinala niya dyan pagiging vlogger. Dapat marunong kang bumagay Di ba? Halimbawa, boksingero ka. Hindi ka po pwede. Pagdating mo sa Senado, boksingero ka. Para kang tanga ron. Hindi po pwede na artista ka, noon-time show ka. Pagdating mo sa Senado, gusto mong gawing noon-time show yung Senado. Mali yun. Dapat marunong ka mag-adjust. Ito si Claire. Diba? This is serious Serious lang. Bago tayo pasimula. Okay lang ba? Pasimula lang. Si Claire, dapat nahiya. Sinira niya ang imahe ng PCO. Yung tao ngayon, pag tumingin, kahit maalis si Claire, wala nang tiwala sa PCO. Di ba? Parang DPWH. Pag sinabing DPWH, ay naku, ako nga may kamag-anak pa. DPWH, may kaibigan din ako, DPWH. Mga ano yun, diretso yun. Hindi nagpayaman yun hanggang ngayon. Yun pa rin ang bahay. Pero dahil sa kanya, dahil sa pinaggagawa nito mga DPWH, napasama sila. Diba? Ganyan din sa PCO. Pag sinabing PCO ka, parang palingkera ang dating ngayon. Hindi na professional lang dating. Pero pagtawanan pa rin natin. Akala mo, Claire, Mamaya, i-discuss natin mabuti may problema dito. Pero dito muna tayo, Sige, diretso. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. Teka muna, saglit, Purihin din natin si Bongbong Marcos. Hindi nagkakaroon ganon. Ay, naku, improving ka, Marcos, hindi ka na tumitira masyado. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Nako! And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about him. Nako, Marcos, sabog ka na naman. Huwag kang lalabas sa press con ng sabog. So, sinasabi niya, yung Aimee daw na nagsalita sa INC rally, yung Aimee na nakikita natin ngayon, hindi raw si Aimee yun? Ay, ano yun? AI na naman? Ako yun, laos na yung pa-AI nyo. Kahit sabihin mo, ako hindi ko sinakyan yung video mo na AI di umano. Ako, for my personal knowledge, hindi ko alam kung AI yun or hindi. Pero ngayon, wala na yun irrelevant na yun. Kaya AI yun o hindi, adik ka, Bongbong Marcos. Dahil sabi ng kapatid mo. So ngayon, pinalalabas nitong si Bongbong Marcos, AI yun? AI. Laos na yan sinasabi mo. Or, sabog ka. Hindi raw yun ang sister mo. Ay, nako, pambihira. Ay, sumagot si Aimee dyan, sabi niya. Kaya babasahin ko lang, Hindi ko na kinuha, hindi ko na pinost. Ang sabi ni Aimee, saglit lang, Bongbong. Si Aimee mismo, inano niya to sa Facebook niya. Bongbong, ako to. Kung ano-anong nakikita mo, adik, sabog. Sabi ko sa iyo Adik talaga. Ganyan ang, di ba ganyan ang adik ko, ano-anong nakikita? Kaya mainitin ang ulo siguro, baka nagpapakita sa kanya ang demonyo, tapos ang tingin niya, hindi yun yung adik niya. Na ano na siya isang katangian niya ng adik, yung reality at saka yung hindi totoo, hindi na nila ma-distinguish kung ano yung totoo o yung peke. Sabi niya, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Alam mo, matindi yung sinabi ni Aimee na yun. Minsan kasi, gusto mong, alam mo tama ka pero mas gustuhin mong mali. Dahil para na lang doon sa mahal mo sa buhay. Halimbawa, kapatid mo, tatay mo, nanay mo, malapit mong kaibigan,
Meron silang ginagawang mali, pero gusto mo na lang mali ka eh. Pero alam mo, tama ka yun. Talaga tama yung duda mo eh. May ginagawang kalokohan eh. Itong mahal mo sa buhay. Ganyan po ang ibig sabihin ni Amy. Patunayan mong mali ako, pero sana mali ako eh. Sana na lang mali ako. Maano tong ano ba nanggit ni Amy na ito na patunayan mong mali ako kasi I'm sure hindi na naman papatunayan ni Bongbong mali si Amy. Kasi hindi nga ito magpapadrug test. Alam nyo kung bakit hindi ito magpapadrug test? Legit addict to. Simple lang naman yun. Ang daling magpa-drug test eh. Kaya nga sabi ko, we are beyond that. Nasa kamay na po ng AFP yan. Kung paano nila titingnan na mayroong addict na presidente, yan ba ay legal or illegal? It's up to them to decide. I hope she feels better soon. Jiggy agad naman sumagot si Senador Amy Marcos sa pamamagitan ng post sa kanyang Facebook page at sinabi nito na ito pala yun, no? Ito kung ano-ano raw ang nakikita ng Pangulo. Mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Amy dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung nakaraang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, dito pinaratangan ni Senadora Amy ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Jiggy? At Maricel, may pahayag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Ayan. Bago tayo pumunta dito sa panibagong video ni Zaldico, mamaya hihimay-himayin po natin yan. Sabi ko nga, tayo'y natutuwa dahil mukhang si Bongbong Marcos ay hindi natatago sa palda ni Claire. At tayo rin natutuwa, wala nang palingkera. For now, wala nang palingkera dyan sa PCO. Si Claire kasi masyadong naging mayabang eh. Pumasok sa utak niya na malakas ako kay Bongbong Marcos. Ito tatandaan nyo. Sa mga nakadikit ni Bongbong Marcos, lahat kayo unstable. Pag kayo nakadikit sa adik, lahat yan unstable. Yung bang para kang nakatungtong sa unstable ground, para kang nakatungtong sa sinking sand, or para kang nakatayo sa bola. Kahit gaanong lakas mo, pag yung ground na sinasakyan mo, hindi stable, tutumba ka. Exactly ganyan nangyari kay Claire. Akala niya magaling siya, akala niya paborito siya, akala niya yung limelight lagi siya i-interview, akala niya bida siya. Hindi niya alam, nakasandal siya sa adik. Asan ka ngayon? Di ba? So, wala